Praise God. Praise be the name of Jesus Christ. Praise be the name of our God Almighty. Hallelujah. Muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo. Muli po, ito po ang inyong kapatid, kaibigan, kapar partner, Brother June Sibiliano, na makakasama muli sa ilang minuto na ating pag-uusapan. So mga kapatid na minamahal sa Panginoon, salamat po sa Diyos sapagkat tayo po ay muling gabayan ng ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. So mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, ang gabi pong ito ay gabi ng himala, gabi ng pagpapala, sapagkat kaya ko sinabi himala kasi po kaya nandito po tayo ngayon kasi meron kaming special visitor. May special visitor po kami, kaya dito po muna tayo pansamantala. At isang baby boy, yan po, ang pangalan niya si Aaron Kyle Dongka Encarnacion. Yan. So yan po ay anak ni Arvin Encarnacion at ni Karen Dongka Encarnacion. No, galing po sila ng Porac, Pampanga, at namasal po dito sa kanyang lolo at lola, child musician po. So pamangkin ng aking sister wife sa pinsan, si Aaron Kyle. I pray for him, So my brothers and sisters in Christ, medyo nabalamban tayo ng konti, ganun pa man, tayo po ay patuloy na samahan at pagpalain ng ating Diyos na buhay. At kanina nga po, ngayon lang nga pong hapon, mga alas 4 po, tayo po ay nag-live po doon sa bahay kubo ng aking brother-in-law o yung nakakatandang kapatid ng ating sister wife. So mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo, tayo po muna ay dudulog sa ating Diyos na buhay. Tayo po muna ay manalangin, mga kapatid at kaibigan na minamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos sa langit, sa oras po nito, buong puso po akong lumalapit sa iyo at patuloy na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan at naming lahat. Nawa kami po ay makalinisin ng banal na dugo ng Panginoong Kristo upang kami maging karapat-dapat sa kanyang paghahari sa aming buhay. At patuloy na siya ang naghahari sa aming mga puso at isip, kaluluwa at buong pagkatao, upang kami po ay makasunod sa iyong banal na kalooban, Amang Yahweh El Shaddai. Kaya nga sa pamamagitan ng bugtong na anak na si Jesucristo, aming Panginoon at kapagligtas, at sa pakikiisa ng Holy Spirit, ay magawa namin ang lahat ng bagay na ito. Ayon po sa iyong mga salita in John 15:5, apart from you, we can do nothing. So that's why we are here, O God, to follow your Son, your begotten Son, our Lord Jesus Christ. So Father, once again, bless our minds, our hearts, our whole being, Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord God, together with the Holy Spirit. Amen and Amen. So my dear brothers and sisters in Christ, ngayong gabi muli po, samahan niyo po ang inyong abang lingkod na sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, at mamaya-maya ay ipanalangin natin ang bawat isa sa inyo. So my dear brothers and sisters in Christ, maaari ang ipapray muna natin ngayon ay ang mga nasa naka-online lang po, at sa iba pang mga kapatid natin. So mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, ang aking ibabahagi po sa inyo ay hanguin ko po sa Mateo, Ebanghelyo ng Panginoong Kristo ayon po kay San Mateo, kabanatay 28, talatay 1 hanggang sa 10. Okay. Ganito po ang nasusulat, mga kapatid. The Gospel of the Lord according to St. Matthew in chapter 28 verse 1 to the following verse. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat
at kasimputi ng busilak ang kaniyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Tulad ng kaniyang sinabi sa inyo. Tulad ng kaniyang sinabi, halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kaniya. Lumakad na kayo at ibalita sa kaniyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ng ang kaniyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo, ito po ang tagpong ito ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon, maunawaan po natin kung bakit itong aking binasa. Sapagkat alam niyo po, nung ako'y na-assign sa Israel, that was 2014, may nagtanong po sa akin, ang tanong sa akin ganito, bakit ang araw ng pamamahinga, di po ba sabi niya ay dapat yung Sabat ay araw ng Sabado? Okay, mga kapatid kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, hindi porket Sabat ay Sabado na, kundi yan ang ikapitong araw. Kung babalikan po natin, mga kapatid, ang pinaka-background sa Genesis. Ang pinaka-background sa Genesis, na sabi po doon na ng ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. Yan. So, yun po mga kapatid at kaibigan ang binabasihan. Ngayon po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay, maging sa mga sinagoga, papasok ng Panginoon sa araw ng Sabado para magturo. At yung ibang paniniwala rin po dyan ay kaya po ang Sabat talaga ay Sabado, kasi Sabado raw pumasok ang Panginoong Jesucristo sa sinagoga. So my dear brothers and sisters in Christ, noon ang tanging sagot ko po ay ganito. Noon kayo nasa Israel noong 2014. Kasi hindi pa ako tapos mag-aral niyan sa College of Divine Wisdom, kasi 2013 po ako nag-start. So, dating ng 2014 ako pinadala sa bansang Israel. So, halos pa simula pa lang tayo. So, ngayon po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon, ang aking tanging sagot ay ganito. Ang sabi ko po sa kanila, alam niyo po, tama po na araw ng linggo po tayo diyan. Ilang oras nga ba akong interval na oras o yung oras ng Israel at ang oras natin sa bansang Pilipinas ay magkaiba. Sabi ko, dito ngayon katulad niyan, mga kapatid, kayo dyan ay linggo, kami dito ngayon ay Sabado na ng hapon. So, kaya dahil dyan ay natapat sa linggo ang ating pamamahinga. At yan ang ating araw ng pagsamba ay linggo. Yan. Mga kapatid, ano nga ba ang tunay dyan? So kung titingnan natin ang aklat ng Genesis, ay nagsasabi mga kapatid na yung ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos. Diyan daw ay sabi ay ang araw ng Sabado.
Ngayon po mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, nang ang tao ay nagkasala, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, dito po makikita po natin ngayon, pagdating ng Panginoong Kristo, alalahanin po natin mga kapatid, mga kaibigan na minamahal sa ating Diyos, na pagdating ng Panginoong Kristo, isinugo ng Ama para maligtas ang isang sinuko. Kapatid, uli, a simple analogy na walang pwedeng magligtas sa kasalanan ng tao, ng kapwa niya tao. Ngunit anong ginawa ng Diyos? Kapwa pa rin tao, ngunit may kakaibang katauhan. Ano ito? Isang tunay at totoong Diyos na bugtong na anak ng Diyos. Ipinadala sa mundo na nagkatawang tao at namuhay bilang isang totoong tao. Ngayon, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, the original plan of God is to save us, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Pilipos 2, na bagamat sa Diyos hindi na natiling kapantay ng Diyos, pagko sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ikit hinubad ay hindi na siya Diyos. He is still God, mga kapatid. At namuhay bilang isang alipin. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, natupad na ang banal, original na plano ng Diyos, yung banal na plano ng Diyos. Dito sa binasa po natin, mga kapatid, sa inyo, pinahirapan, nilalatigo ng mga latigo na mayroong parang sima na pang huli sa isda, na kapag tumatama ang latigong yan na may sima, pag hinaltak ng mga sundalo, sumasama ang laman. Kaya wasak-wasak ang katawan niya. Kitang-kita ang mga buto, yung mga ribs niya. Kitang-kita. Mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, yan po ang kanyang sinapit. In behalf of us. Instead of us. Siya po yun. Ang Diyos pa rin, mga kapatid, kung titingnan natin, inilagay niya sa isang delikadong kalalagayan po ang kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao. So, imbis na tayo, siya pa rin ang lumagay. Siya pa rin ang gumawa ng paraan para hindi ho tayo mahirapan. Ngayon, my dear brothers and sisters in Christ, sa ginawaan ito ng Diyos, mga kapatid, ipinako na matay ang Panginoong Kristo. Nilibing. Ano ang sabi po? Babalikan ko po, mga kapatid. Yung binasa natin, in Matthew chapter 28, muling nabuhay si Jesus. Sino po natin, mga kapatid? Ang sabi po rito, makaraan ang araw ng pamamahinga. Makaraan ang araw ng pamamahinga. Araw ng Sabado. Kasi doon, dahil that time, araw ng pamamahinga ay Sabado. Okay. Always remember, according to Jesus, according to our Lord Jesus Christ, na parito siya sa mundo, hindi para pawalang bisa ang anumang kasulatan, kundi upang tuparin ang mga ito. Ganapin ang mga ito. Okay, mga kapatid, sabi rito, makaraan ang araw ng pamamahinga. Pagbubukang liwayway, sabi rito, ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kaniyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kaniyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong
hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay. Kailan siya muling nabuhay? Yan tanong dyan. Tulad ng kanyang sinabi, halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinag-arian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kaniyang paa at sinamba siya. Mga kapatid at kaibigan, ito po kung bakit sa ating Katoliko ang araw ng Sabat ay Linggo. Bakit? Kasi mga kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo, ang unang, sabi dito, makaraan ng araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway, ng unang araw ng Sanlinggo. Yun. Kaya pala mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo, tayo pong mga Katoliko, bakit Sunday ang Sabat nating mga Katoliko? Kasi mga kapatid, dahil sa araw na iyon ay muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa araw na iyon ay muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mga kapatid, kung bakit ang tanong ng iba ay araw ng Linggo po ang ating pagsamba. Araw ng Linggo po ang ating Sabbath day. Kasi po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo, yan dahil sa araw na iyon ay muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng verse 9 ng chapter 28, mga kapatid, ay sinamba siya ng kanyang mga apostol, ng kanyang mga alagad. Sinamba po siya ng araw na iyon. Kaya pala tayong mga Katoliko ay araw ng Linggo, ang ating araw ng pagsamba. Bakit araw ng Linggo? Ang ating Sabbath day na tinatawag, sapagkat mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo, yung araw ng Linggong iyon, pagkatapos ng araw ng pamamahinga, yun po ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, siya po ay Panginoon. Kung tawagin siya Panginoon siya yung Panginoon ng araw ng pamamahinga. He is the Lord of the Sabbath day. Yun, katuparan po yun. Hindi niya upang pawalang bisa ang nauna na sinasabi na araw ng Sabado. Kundi, mga kapatid, tinupad niya sa kanyang muling pagkabuhay, unang araw ng Linggo, ng Sanlinggo. Araw ng Linggo, mga kapatid, yun ang ating Sabbath day o pagsamba sa Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak nating Panginoong Jesucristo, tayo mga Katoliko. Kaya yan po ay napakaliwanag. Lagi nating tandaan, mga kapatid. Kaya pala po tayo ay araw ng Linggo ang ating Sabbath day. Araw ng Linggo ang ating pagpananambahan kay Amang Yahweh El Shaddai sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Dahil yan, araw ng Linggong iyan ay muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Titingnan nga po natin mga kapatid at kaibigan. Kaya nga, sabi ron, mula noon ay nagtipon na sila every first day of the week. At ngayon, titingnan natin ang unang Korinto, Kabanata 16, talatay 2. 1 Corinthians chapter 16, verse 2. Mga kapatid na minamahal sa Panginoong Kristo. At anong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 1 or chapter 16? 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Mga kapatid,
Sabi rito, ng verse 2, tuwing unang araw ng sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin iyon upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy pagparian ko. O yan ay napakaliwanag mga kapatid, kung bakit tayong mga Katoliko ay araw ng linggo po tayo nananambahan. Kung bakit araw ng linggo ang ating Sabat mga kapatid. Dahil ulitin ko ang sabi ng 1 Corinthians chapter 16 verse 2, tuwing unang araw ng sanlinggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin iyon upang hindi na kailanganin pang maghingi ng abuloy pagparian ko. So yun po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon. Napakalinaw po nyo, napakaliwanag po na tuwing unang araw ng sanlinggo. Bakit dinaipon siya na para pagparian niya ay hindi na siya manghingi pa ng abuloy? Ano po ang sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. So, yan po ang ating Sabbath day or araw ng pagsamba sa ating Ama sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Ano po? Yung unang araw ng sanlinggo or every first day. Ano? Sabi rito, maliwanag po yan mga kapatid. Tuwing unang araw ng sanlinggo. Yan. Kaya pala tayo ay linggo mga kapatid. Nawa ay naliwanagan po tayo sa bagay po na yan. Ano po mga kapatid at kaibigan. Ngayon, ang titingnan naman natin ay ang okay na yan. Napakalino na po yan. Ano po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo. Sapagkat maliwanag sinabi po dyan sa Matthew at ganoon din sa 1 Corinthians 16 verse 2. Kaya nga po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay, patuloy po tayo na mag-aral sa salita ng Diyos at nang sa ganoon tayo po ay hindi mahihirapan. Ano po mga kapatid? Sabi nga ng aklat ng Pahayag o Revelation chapter 1 verse 10, nooy araw ng Panginoon. So yan po, kaya araw ng linggo po tayo nananambahan sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Bakit araw ng Sabado ang ating Sabat? Ulitin ko po, tayo mga Katoliko, ang araw ng linggo, ting unang araw ng sanlinggo, yung araw ng linggo, mga kapatid, ang ating Sabbath day. Kaya nga, bakit Sunday ang Sabat nating mga Katoliko? Dahil sa araw na iyon ay muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po yan mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Hesukristo. Then, mother brothers and sisters in Christ, kaya tayo po ay huwag po tayong manginawa dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kapatid at kaibigan, tayo rin ay patuloy na pinagpapala ng Diyos at patuloy po tayo na pinagkakalooban ng kagalingan sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Ano po? So mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Hesukristo, bukas po, if God's will, sa umaga, hindi mo sa gabi, sa umaga, doon po sa meditation, reflection, and prayer sa Prayer Mountain, mga kapatid, ating pag-usapan naman, pauna ko na pong sinabi para mayroon po tayong aral, ano po, pag-usapan naman po natin yung compilation ng Biblia, yung compilation ng Biblia para maunawaan po natin at nag-aaral po tayo. So bukas naman po yan, hindi ko ibibigay sa inyo ng napakahabang oras. Kasi nagbibigay po ako sa inyo ng mga insights, mga input para tayo ay lumalim sa ating pananampalataya. At dahil diyan, makakatulong ito sa ating paniniwala. Ano po? At hindi po tayo mabubulagan. So, ngayon, unang ating natutunan ay ang araw ng pamamahinga. Kung bakit tayo mga Katoliko ay araw ng linggo. Dahil yan ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon, tayo po ay
pinagpala ng Diyos. At bukas po, bibigyan ko rin po yan ng pansin yung patungkol po sa compilation ng Biblia. Ano po, mga aral po yan na napupulot din natin sa iba nating mga kaparian at sa aming pag-aaral sa College of Divine Wisdom at ganun din sa ibang mga pari na pinag-aralan din po natin para hindi po tayo lumabas sa aral ng ating simbahan. Ano po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid at kaibigan na minamahal, isang bagay nga dyan na dapat nating maunawaan din talaga na tayo po ba ay matatawag na malalim na sa salita ng Diyos kung hindi natin alam kung minsan ang ating paniniwala. Yan. Ano ba yung paniniwala? Paniniwala na minsan nagkakaroon tayo ng katanungan sa ating puso at isipan. Oo nga, no? Sabi ng ibang sekta, bakit kayong mga Katoliko? Siyempre alam nila na although na tayo ay kay anak ni Yahweh El Shaddai, but alam nila we are under the umbrella of the Catholic Church, hindi tayo lumabas. So ang kailangan lang po pala ay pag-aaral. Kaya po ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike S.A. Velarde, ay nagtatag, no? Timing din na nang nariyan si Brother Ray Vargas ay ginamit na dahil si Brother Ray Vargas is an educator. So, ginamit ng instrument. Ano po, na ito naman si Brother Mike, ang ating punong lingkod, ang desire ng kanyang puso, magkapagtayo ng school. Lalo na po sa aming mga naghahayag ng mabuting balita. So dahil doon, natuto po kami. May mga natutunan po kami sa aming pag-aaral. Kina din ng AB Evangelization, Bachelor of Arts, ano po, in Evangelization. Ang din po natin dyan ay si Bishop Bacani. At ang aming mga tinatawag na teacher or instructor ay sina Father Oriada at sila Father ayan, tatlong pari, bali po ano po, si Father Oriada, si Father Aligan, yan, at si Father Pupuy Vergara, then si Brother Ray Vargas na dati rin pong pari, ano po. So sila po ang mga nagtuturo sa amin. So malaki po ang aming natutunan. At maliban dyan, may ibang pari pa na akong pinakikinggan na makapagdagdag sa aking natutunan. Kaya nga po mga kapatid at kaibigan, bukas naman po ay ating matutunan yung compilation ng Biblia. Ano po? Yung compilation ng Bible. Bakit nagkaroon ng Bible? Sino ba ang nag-effort niyan, mga kapatid at kaibigan? Alam niyo po, hindi naman natin na kailangan na makipagdebate sa ibang sekta kasi nanonood ako ng mga debate, kahit na sukol na at wala na mapuntahan, ay pilit pa rin lumalapas. Ay kung talagang totoo po kasi, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Jesucristo, kung alam mo sukol ka na, kaya sabi ko, hindi kailangan ang kailangan lang matutunan ng tao. Ano po? So, ano ang matutunan ng tao? Yung aral mula sa salita ng Diyos. So, dahil dyan mga kapatid, kaya pala, kahit kayo po siguro ng mga nanonood, maaari na nagkaroon kayo ng katanungan sa inyong puso at isipan. Bakit nga ba ang Katoliko ay araw ng linggo, ang Sabat? So, yan mga kapatid at kaibigan, napakalinaw. Napakalinaw. Kaya pala ang Katoliko nagsiselebrate ng Sabbath Day dahil ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay ng araw ng linggo. Yan ang basihan ng simbahan, mga kapatid at kaibigan. Ang ulitin ko po, ang sabi ng Panginoon, hindi siya naparito para pawalang bisa ang mga naunang aklat, kundi to pa rin, to fulfill, sabi niya. Napakalinaw po niyan mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo
At natupad nga po. Kaya nga dahil doon sinamba siya ng kaniyang mga alagad. And always remember, isa lamang ang dapat sambahin, ang Diyos Ama, sa pamamagitan ng kaniyang bugtong na anak na ating Panginoong Kristo. Kung ang Panginoong Kristo ay maliban sa siya ay totoong tao, siya po ay totoong Diyos. Kasi diyan pa lang makita natin agad siyang sinamba ng kanyang mga alagad. Niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. So yan po ngayon tayo magtatapos mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo. Na ulitin ko po, baka mamaya ang iba sa atin ay nagkaroon na ng katanungan patungkol sa ating paniniwala. Ulitin ko po, nunid na tayo po ay lumabas sa simbahan para lamang matutunan natin ang katotohanan. Ang kailangan natin magsuri. Ang kailangan po natin ay magkakaroon ng katanungan. Bukas, aking isi-share sa inyo ang patungkol sa compilation of the Bible. Hindi mo masyadong mahaba, no? Maikli lang para maunawaan po natin. At lalo na po kayo. Kung bakit may Biblia ngayon. Paano na-compile ang Biblia? Kasi dati ho yan, hiwa-hiwalay. Sino ang nagsama-sama? Sino ang nag-ipon yan? Para maunawaan po ninyo. So dyan, nagtatapos po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo ang ating pinag-usapan, mga kapatid. So, ang sabi nga po ni Saint Jerome, mga kapatid, ignorance of the Bible is ignorance to Christ. Yan. Ulitin ko po, ang sabi ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. So, muli, salamat sa Panginoon at may nawa ay may natutunan po kayo ngayong gabing ito. So, dudulog po tayo sa ating Diyos na buhay sa panalangin ito. At kayong lahat na naka-online ngayon ang aking dalangin sa Diyos. Hallelujah. Oh, we bless the name of the living God. We glorify your name, O Lord Jesus. Abba, Father, by the blood and in the name of your Son, Malki Yehoshua, Nodzorotihal Mausyak, ang aking dalangin, O Diyos, sa oras po nito. Ang idinulog po ni Sister Evelyn Salazar Binay sa kanyang anak na ngayon ay nasa bansang Israel. Lord, abutin mo po na yung mapagpala at mapaghimalang kamay ang anak ng kanyang amo na nawa ay negative result sa swab test in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of the Holy Spirit. I claim, Lord, your favor upon favor, Panginoon. At dalangin ko rin, patuloy mong ingatan ang anak ni Sister Evelyn Salazar Binay na ngayon ay nasa bansang Israel, isang ring prayer partner na dumadalo sa iyong banal na gawain. Ama, pagpalain mo po siya sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ganun din, O Diyos, si Christine Joy Ilano. Dalangin ko po sa oras nito, Diyos, na ngayon ay nasa Caboolture, Queensland, Australia, na anak ni Sister Vicky de Guzman Ilano at ni Brother Redden Ilano. Lord, hipuin mo po nawa si Sister Christine Joy Ilano. At dalangin ko po mulang ulong ng talampakan, magkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan. And I declared healing upon her right now in the name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. O shalom, sharabakanda yaraladahura mahante. Sibaklael, Baruch Ata Adonai, Tudalael, Baruch Hashim. I claim, Lord God, a healing upon healing unto my sister Christine Joy de Guzman Ilano from head to toe in the name of Jesus. And also, Father God, I pray sa lahat ng mga kapatiran ko na naka-online at this moment na aking nakakasama. Si Sister Lorna, Panginoon, dalangin ko po sa oras po nito na nawa patuloy mong pagpalain Sister Lorna Bilyapa La Rosa. Lord, patuloy mo siyang pagpalain at ang kanyang pamilya, Sister Ivy Gomez at ang kanyang pamilya. Lord God, pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanyang mga kapatid at buong pamilya. At ganun din, O Diyos, si Sister Judith Munasca Palabrica. Patuloy mong pagpalain, O Diyos, Sister Judith Munasca Palabrica at ang kanyang brother husband, si Brother Dan. Patuloy silang pagpalain, Yahweh.
El Shaddai. At ganoon din Sister Rosalinda Naknak Congreños, Brother Doming Congreño. And also, Father God, to Sister Eva Keys, patuloy mo siyang pagpalain at ang kanyang family. Sister Vilma Hoy, Panginoon, patuloy mo rin pagpalain ang kanyang pamilya. Dalain ko rin na patuloy mong ingatan at ang aking bayaw. Ano po, Panginoon, ang aking brother-in-law na si Kuya Felipe Manintim, patuloy mong pagpalain ng Diyos at maging ang kanyang farm, Panginoon, ikaw magpala. At ang kanyang dalawang anak na si Laika at si Lowe, manugang din si John at saka si Jepoy, ang kaniyang apo na si Scarlett at si Piper, patuloy din na pagpalain mo Yahweh at ingatan. Ganon din Lord, pagpalain mo rin po Sister Maria Delia Pentecostes at ang kanyang family, Sister Tessie Salmos at ang kanyang family, at ganon din Sister Valerie Cerezo de Guzman at ang kanyang family, patuloy na pagpalain Panginoon ang kanyang dalawang anak. Ganon din Lord, patuloy rin pagpalain Sister Efleda Agbayani Agpawa at ang kanyang pamilya at sa ngalan ng Panginoon Kristo. Ganon din Lord, Sister Susan Siloso and family at dyan sa Quezon City. Lord, pagpalain mo rin naniniwala kung there's nothing is impossible with you, Father, sa sama-samang pananalangin. Yan, Sister Vicky de Guzman Ilano and family, si Brother Ricky Siloso and family also, Father God. Pagpalain mo si Brother Ricky Siloso, Panginoon, at ang kanyang pamilya sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. At ganoon din si Sister Bic Calpoporo, ang kanyang pamilya, Panginoon, Sister Lulu Capistrano, Panginoon. Ang sabi po niya, Lord, na nawa ay blessed evening po bro, please pray for Maria Teresa Gaetano, kagalingan at kalakasan at makarecover agad from stroke, mawala ang pamamaga ng brain at makuha na sa gamot at nang hindi na maoperan pa. Amen. By the blood and in the name of Jesus Christ of Nazareth, I claim na magamitin ng Lord ang instrumento, ang gamot na ininom ni Sister Maria Teresa Gaetano in the name of Jesus. Answered prayer ka na, kapatid. At yan din, Lord, patuloy ko rin dinudulog sa iyo, Sister Evangeline Salaw, si Brother Hermoso Brother Tito Salaw, ang kanilang mga anak at apo na si Nunoy. Panginoon, patuloy pagpalain dyan po San Miguel, Iloilo. And Lord, patuloy ko rin idinudulog sa iyo, Sister Rosario Siba Saidoques, ang kanyang family, Sister Tess, ganon din si Sister Tessie Salmos at kanyang family, Sister Beth F. Manalo, Panginoon, patuloy rin na pagpalain at ang kanyang buong pamilya, Lord God, Sister Gretchen Buenafe, maging kanyang pamilya, Sister Benny Balansin at ang kanyang family. At ganoon din Lord, pinapasama sa prayer ni Sister Rosario Siba Saidoques, Panginoon, sa prayer na mag-negative ang swab test nila bukas ng kanyang amo. In the name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of the Holy Spirit, dalayan ko negative result sa lahat ng swab test in Jesus name bukas. Ganun din kay Sister Joaquina Sasi Santiagudo, Lord God, patuloy mo na pagpalain. Patuloy rin Diyos, Sister Benny Balansin, Sister Gretchen Buenafe, Sister Beth Manalo, Sister Joaquina Sasi Santiagudo, Sister Delia Santiago at ang kanyang family, Lord, patuloy pagpalain. Sister Mercy Brooks, O Lord God, patuloy din na pagpalain, Lord God. Sister Lori B at ang kanyang pamilya, Sister Josie de Guzman at ang kanyang pamilya, Sister Tess del Rosario, O God, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Sister Tess del Rosario, nanawa, Panginoon, ay magkaroon siya ng time upang humingi ng prayer, Lord, na makatawag na at nang sa ganun ay lalong pa siyang samahan sa ngalan ng Panginoon, Sister Tess del Rosario. And also, Father God, to Sister Lourdes Baby Reyes, patuloy siyang pagpalain at ingatan, Lord, at ang kanyang mga anak, apo at buong sambayan. Manugang, ganoon din ang kanyang pamilya sa Gisgis, sa Yaya, Quezon. Lord, patuloy mo rin pagpalain Sister Lori B at ang kanyang family. At gandalain ko rin, Lord, ang panalangin niya na safety and protection sa Bernabe family,
kay Dr. Chris Ann Bernabe and Dr. Gerald D. Mujica for the healing of Jessie Fortesa na acute pneumonia, Jake Ariola for stage cancer, at ganun din kay Fred Sanay Policarpio Carion, healing upon healing in the name of Jesus. And also, Father God, Sister Baby Reyes, Sister Lulu Capistrano, Sister Tess Del Rosario, Sister Corazon Raboy, si Mami Willie de Chavez sa kanyang pamilya, yan, Sister Maria Emily Pilapil Lainisa and family, and also God to yan kay Sister Josephine Martinez Castillon and family, kay Brother Julius na kanyang brother husband and at sa kanyang mga anak, at sa kanyang bayaw na si Brother Dante Castillon Jr. Patuloy mo rin pagpalain o Yahweh El Shaddai, at ganun din kay Sister Nelia Magsino and family, Sister Maria Rola and family, at Sister kay Ihada Merigres Flor de Lesa, kanyang family at ang kanyang employer. Patuloy pagpalain Sister Mary Grace Flor de Lesa Maihada, Sister Ophelia Kalimbahin sa kanyang mga anak Manugang Apot mong Sambayan dyan po sa Mandaluyong. Patuloy silang pagpalain at ingatan, Lord. Ganun din Sister Jose de Guzman at kanyang pamilya, patuloy na pagpalain sa ngalan ng Panginoon Kristo. Sister Delia Silvestre Ocati Hapitana at kanyang pamilya, patuloy na pagpalain Panginoon. Sir Aurea Calalo at ang kanyang family, ang aking dalangin sa Calalo family, Lord, patuloy mo ingatan. At yan din Sister Rose Oclaret niyan po sa USA, patuloy mo siyang pagpalain Panginoon at ingatan, Yahweh El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoon Kristo. And also to Brother Dong Rabo at sa kanyang mag-iina, patuloy pagpalain at ingatan sa ngalan ng Panginoon Jesus. Itong aking inaanak kanong Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain at ganun din kay Sister Alma Balanga Karaan at ang kanyang pamilya. O Diyos, maging Sister Jo David Sibelia sa kanyang pamilya po dyan po sa Bulacan, Panginoon, pagpalay po sa probinsya ng Bulacan. Patuloy pagpalain o Diyos at ang kanyang employer dyan sa Hong Kong. Ganun kay Sister Sister Alma Balanga Karaan, ang kanyang family, ganun din ang Sister Jo David Sibelia, Brother Romy De Leon at sa kanyang buong pamilya, ganun kay Sister Rosario Ros Sicapore Mendoza at sa kanyang family, patuloy pagpalain. Sister Yvonne Cavarles 14, patuloy pagpalain at kanyang family, Lord God. Ganun din kay Sister Ivy Gomez at kanyang pamilya, Sister Adeline Merjodio Anacion, ang kanyang pamilya, patuloy na pagpalain. At Yahweh El Shaddai, dalahin ko po ang panalangin ni Sister Rose Sicapore Mendoza sa kanyang kapatid. Bukas ay ulitin ang swab test ng kanyang kapatid na si Joel Sicapore na mag-negative. Amen. I claim. At sa lahat ng magsaswab test bukas, I declared negative result in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of the Holy Spirit. Lahat kayo na mag-swab test bukas ay negative result. I declared this in the name of Malki Joshua na Soroti Harmaisyak. Ganun kay Brother Joel Sicapore, at pagpalain mo, Diyos. Sister Aluna Cruz, Lord, dyan po sa Sydney, Australia, patuloy na pagpalain at ingatan sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. At Sister Nita Capua Mendoza at sa kanyang anak na si Precious, Panginoon, patuloy mong pagpalain at patuloy pagkaloob kalakasan, kalusugan, maayos na pangatawan. At ganun din kay Sister Cielo Satera at sa Satera family, Lord God, patuloy na pagpalain at patuloy din na ingatan sa ngalan ng Panginoon Jesus, maging ang kanyang employer dyan sa bansang Hong Kong. At ganon din ang aking kapatid, lalo na ito, Panginoon, kanyang kalusugan. At ang aking inanak, Sister Jane Subarjaga, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, at ingatan. At paging ang kanyang brother, husband, Lord, ang kanyang mga kapatid, dalangin ko ang kanyang patuloy na pag-iingat sa kanilang lahat. At ganon din ang kanyang ina. Ama, aking dalangin, patuloy mo rin pagpalain Sister Celia Aquino Garcia sa ngalan ng aming Panginoon Kristo kasama ng Espiritu Santo. At patuloy din, O Diyos, na dinudulog sa iyo sina Sister Joy Gonsalvo de Torres, si Brother Gabi Viloria, Sister Tess del Mundo Aranda, at ganoon din si Brother
Minard Talisayon, si Brother Arlene Ines, si Brother Sunny Balido ng Australia, at ganoon din Sister Dulcie Green ng Mackay, Queensland, Australia, si Brother Junior Grodo ng Toowoomba, Queensland, Australia. Ganoon din Panginoon ang mga kapatid namin dyan sa Sunshine Coast, Hervey Bay, mga kapatiran po dyan Panginoon. At ganoon din sa Brisbane, Queensland, Australia, dyan sila Sister Jeanette Del Monte, sila Sister Ludibar, si Mami Emma Buwan Fenech, sila Brother Romeo Grande and family, sila Brother Colin Watt and family, sila Panginoon patuloy pagpalain si Sister ganun din si Panginoon si Sister yung Batalyon Dundas and family, at ganoon din Lord si Sister Rose Jeffres, patuloy pagpalain o Diyos. Ganoon din Panginoon ang lahat po namin mga kapatid dyan, at ang panukurin po dyan Panginoon, pagpalain mo Diyos, maging po ang lahat ng taga Perth, Western Australia. Lord, hindi ko mababanggit isa-isa sila Panginoon. Ganoon din Yahweh, ang sila Mami Willie Chavez at si Brother Jerry Mendoza dyan po sa Adelaide, South Australia, kasama ni Sister Tess del Rosario. At ganoon din Lord si ang mga taga Melbourne, Victoria, Australia. Yan sila Sister Femia Cruz, Sister Lolita T, Sister ganoon din Lord ang Del Rosario family po dyan, at ganoon din sila Brother Jojo Di Mapiles Panginoon, patuloy po palain, at ganoon din si ang Soto San Gilbert Tipit and family. Lord, patuloy pagpalain Panginoon ang aking mga kapatid nito, ganoon din si sa lahat Panginoon kay Sister Tess del Rosario Calubat, at ganoon din kay Sister Socorro Alvarez Panginoon, at ganoon din o Diyos kay Sister Sally Matarong Panginoon, sa lahat ng mga taga Japan, at ganoon din Lord, pagpalain mo Diyos sila Sister Ami Iwasi, sila Sister Nene Villarreal Panginoon, sila Sister Rose Sopikawa family, Lord, ang iba pang mga kapatid namin dyan. At ganoon din Yahweh Shaddai, patuloy na pagpalain ang aking mga kapatid, Sister Rosita Lugatiman, Sister Bilin Galiugos Short Panginoon, patuloy din na pagpalain o Diyos sa ngalan ng aming Panginoon Kristo. Ang iba pa namin mga kapatid o Diyos na dyan po sa bansang Hong Kong, sa Israel, sila Brother Paringbong Mandia, ang Ninong Rapid, Los Reyes dyan na disciple assign, si ganoon din Panginoon si Sister Merna Dita Villanueva, si Sister Maria Aranton, Sister Zeni Santos, Lord, patuloy na palakasin siya bagamat ang kanyang brother husband ay kinuha mo na Lord. Pagpalain mo si Zeni Santos sa ngalan ng Panginoon Kristo. Pagpalain mo rin Yahweh El Shaddai si Brother Joe Bunyales Panginoon, at ang iba pang mga kapatiran dyan o Diyos. Ganoon din ayan Lord, Sister Evelyn Salazar Binay ng kanyang anak diyan sa Israel ay patuloy na ingatan at negative result ng kanyang anak ng kanyang amo sa ngalan ng Panginoon Kristo. Lord, mga kapatid ko nakahabol, Sister Dulcie Green, yan Panginoon, Sister Marian Calzado ng Leon, Iloilo. O Lord, Sister Noriel Gidsan, Sister Adeline Merjodio Anacion, Sister Rose Capori Mendoza na negative result sa kanyang brother, sa swab test ng kanyang brother. Bukas, Panginoon, sa lahat. Yan, Sister Ramari Corvel, Sister Noriel Gidsan, Sister Marie Rola, Lord, Sister Celia Aquino Garcia, Sister, ang aking anak, Sister Jane Subarjaga. O Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Kami po iyong sinamahan muli, at patuloy Diyos na ako'y nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na dakila at Diyos na buhay. So, naniniwala ko, answer prayer kami lahat, Panginoon. Yan, ngayon pa lang Lord, salamat at nag-text na po Sister Evelyn Salazar Binay. Brother, good evening po, answered prayer po, negative po, swab test ng alaga ng anak ko. Thank you Lord, amen. Sister Evelyn Salazar Binay, tunay na pinagpala rin tayo ng Panginoon. The more na maraming nagpipray, the more blessings to come. So maraming salamat Yahweh Shaddai.
Lord, we thank you so much. Pagpalain mo, Panginoon, ang Ate Nemi Manimtim Barba sa Qatar, Lord, na maging normal ang kanyang platelet, Panginoon, ang kanyang dalawang anak na si si John Lloyd, ang aking bayaw rin na si Chris at si Susette, ang kanilang anak na si John Chris at saka si Chrisette, Panginoon. At ganun din, Yahweh, ang tiya Maurita Manimtim Luna, dyan po sa Dubai. At si Brother Ernie Manggan ay anak ko rin na nasa dyan sa Dubai. Lord, patuloy din pagpalain, Yahweh El Shaddai. At ganun din, yung mag-anak dito ngayon sa narito ay namasyal sa kanilang ama, si Arvin at si Karen, kasama ng kanilang anak na si Aaron Pai. And Lord, pagpalain mo din ang Kibiana, ang Racing, ang Tita Del, ang Tia Felia at ang Tia Romeo, ang kanilang mga anak at buong sambayan. Ganon din, Panginoon, ang Tia Ibot dyan po sa Banilad, Nasugbo, Batangas, ang kanyang mga anak, manugang apot mong sambayan. Ganon din ang Tia Clemen dyan po sa San Nicolas, Batangas, ang kanilang buong sambayan dyan. Ganon din ang Tio Omi, ang Tio Big, Panginoon, ang Tio Jojo, at ganon din si ganon din, Panginoon, sa lahat ng mga kamag-anakan ng Sister White. Ganon din ang aking kapatid, si Gilbert at si Che, ang kanyang anak na si Boy at saka si Gian dyan po sa Tagig, si Sinet at saka si Winston dyan po sa Barangay Kaipian, San Jose del Monte, Bulacan, kasama ng kanilang mga anak na si Ashley, si Dave, si Ken at si Princess. Ganon din, Panginoon, si Nanay, si Inday Jocelyn, si Glenda, si JR, si PJ at si Leo dyan sa Camarin, si Waragan, San Joaquin, Iloilo, at si Echel at si Jeffrey dyan po sa Santa Rita, San Joaquin, Iloilo. Ganon din aking mga tiyahin at mga kamag-anakan dyan sa Barutak, Nuevo, sa Liit, Barutak, Nuevo, Iloilo. Lord, maraming salamat po ngayong gabi at patuloy ko'y dinudulog sa iyo ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Zay Bilarde, kasama ng kanyang may bahay, Sister Belen, ng kanilang mga anak, manugang apot mong sambayan. At ganon din ang lahat ng mga elders, Brother Ray Vargas, Brother Joe Tanghora, Ninong Rapi de los Reyes, Ninong Galina Javier, ganon din parang Che Corrales, Panginoon. Ganon din si Brother Bayer Nani Gonzales, Brother Meding Cabello, Brother Ray Bravo, Brother Gomer Bilarde, Brother Rex America, lahat ng assistant elders SBD at ang kanilang pamilya. Ganon din ang mga staff at kanilang pamilya, ang lahat ng mga preachers and workers around the world, Lord God. Ganon din, pagpalain mo po, Panginoon, si paring Samson Patag and family, si Brother Manny Dipas and family, si Utol Johnny Lagan and family, at si paring Claude Reyes and family. Lord, pagpalain mo rin, Panginoon, ang aking mga pinanggalingang misyon dyan sa PPCC 27 Iloilo Guimaras, dito po sa San Juan, Pasay, Mandaluyong, Makati, dito po sa PPCC NCR Cavite, PPCC NCR Rizal, PPCC NCR Bulacan, PPCC NCR Batangas, at maging man, Panginoon, sa Laguna at Pampanga, at Quezon City, Manila, maging man sa Tapat pa at Lamp. Lord, pagpalain mo rin ang Hong Kong chapter, Japan chapter, ang Israel chapter, ang mga kapatid ko dyan po sa Cyprus chapter, sa Australia chapter, maging sa buong USA, buong London, at ganoon din, Panginoon, sa Canada, at dyan sa buong Europe chapters, at ganoon din sa buong Asia Pacific, and sa Arab country, Panginoon, at maging sa China man. Lord, maraming salamat ngayong gabi, and we continue to pray your favor upon favor, your blessing upon blessings, your grace upon grace, your healing upon healing, your victory upon victory, your power upon power, and your divine protection unto us. All the glory, honor, and praise belongs to you, Father, in the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth. Ama, pagpalain ng aming Gobernador Dudu Mandanas dito sa Batangas, at lahat ng mga nanungkulan dito, maging ang aming mayor, vice mayor na Tanawan, at ganoon din o Diyos si Gobernador Arthur Artuto Defensor Jr. ng Iloilo, ganoon din si Archbishop Lasso ng Archdiocese of Haro, Iloilo, si Father Junic Territorio and Father Abing Tutana. Ganoon din, Lord, si Bishop Garcia ng Diocese of Lipa, at si Father Dax na isang spiritual director ng gawain dito sa buong Batangas, at ang aming kuraparuko dito po sa San Guillermo Parish Church, Talisay. Lord, pagpalain ang iyong gawain dito po sa Talisay chapter, so God, lahat ng mga magagawa dito, maging sa
Aya at ganun din sa balas. Lord, we thank you so much. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We continue to pray, Father, your favor upon favor, your blessing upon blessings, your grace upon grace, your healing upon healing, your victory upon victory, your power upon power, and your divine protection unto us. All the glory, honor, and praise belongs to you, Father, in the name of your Son, Malki Yehoshua, Nodzoroti Hal-Mausha. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. At mga kapatid, pansamantalang magpapalam yung kapatid kaibigan ka prayer partner, Brother June Civiliano, na laging nasasabing blessing upon blessings, at ugaling makinig sa himpilan ng mabuting balita, ang himpilang pinagpala, ang DWXI. Domo arigato gozaimashita. To the lae.